welcome back po tayo sa ating YouTube channel. Ito po ang inyong lingkod, Alminda Mix Vlog. Bumabati ng mapagpalang araw mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap. Magbibigay tayo ng ating reaksyon, opinion natin. Dito nga sa upload ni Kabisnes kahapon, si Kuya Bong at si Kabisnes nagkita at nag-usap na. Lalabas na ang katotohanan dito kung at sino ba talaga ang totoong ang nagsasabi ng katotohanan o pawang katotohanan lamang. Hoy, si Mike Enriquez yan, no? So, eto po mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, bago tayo mag-umpisa, ako'y nagpabaka sakali, baka hindi pa kayo nakasubscribe sa aking munting bahay, baka pwede po pakipindot ng subscribe button dyan at ng notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga nire-reaction ng video sa Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. At ang mga kalingap po, nangunguna ang ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab at Edna Vlog at Ma'am Jack Tapia Matubang. Mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, huwag po natin kalimutan ang bagong, supportahan natin ang bagong channel, YouTube channel, Mrs. Kabisnes Official po. Yun ang bagong channel ni Mrs. Kabisnes. At huwag din natin kalimutan ang lahat ng aking kasamahang reactors sa Kabisnes at sa Kalingap po. Lahat po ng reactors ng Kalingap, pakisupport po natin mga kabisnes, mga kalingap, mga kabisnes, kalingap at kapapi. So, mag-proceed na tayo, Sa pagkikita ni Kuya Bong at ni Kabisnes, syempre, mabibingo na naman tong si Clarissa dito. B-I-N-G-O. Bingo! Diba? Bingo ka na naman dito dahil lalabas at lalabas na naman talaga yung totoo mong kulay dito, yung totoo mong chulay ba, sabi nila, di ba? Nagtatago mong kulay na parang kulay niya, parang yung ahas nagpapalit ng ng damit, ganito kasi yung pangyayaring ginagawa ni Clarissa na talagang hindi kasi siya nag-iisip na pwede talaga siyang hanapan ng butas dito sa mga pinaggagawa nga niya, At okay, ito na lang ang sample na yung pagtatawag-tawagan niya kay Bong at yung sinasabi niya, ay, tumawag po sa akin si Bong, nag-usap kami at naka-live yun. Hoy, mga kamahal ko, naka-live yun. Ipinagsisigaw, ipinagkanda, anong tawag doon? Yung bang proud na proud talaga siya sa sarili niya na pinagsisigaw niya talaga doon sa live niya na nag-usap sila ni Kuya Bong. Ang tanong sa'yo, Clarissa, paano nga ba si Kuya Bong nakausap mo? Yun ang ating reaksyonan, dito sa pahayag ni Kuya Bong. So, bago tayo magbigay ng ating opinion, pakinggan natin yung sinasabi ni Kuya Bong kay Kabisnes. Go! Business, ano nga po yung gusto niyong itanong kay Bong? Nasa comment section. Ayun, naalala ko na. Yun. Gaano raw ba katotoo na tinatawagan mo si Clarissa? Ano mo sa akin yung malapit ng bahay? Taga saan yun? Hindi ko alam kung taga saan yun eh. Pero saan mo siya, saan kanya nakikita palagi? Sa SM. Sa may SM, malapit sa atin? Oo. Doon ako nakita niya. Yung isa nyo nabiklase ko nung tinawag ako. Hindi ako tinawag. Oo nga, parang alikaga ka rin, ganun ka ng ganun, Tsaka, bakit na parang nasa loob ng kwarto yun? Double dick. Yung yun, sa tabi lang yun. Bilihan lang yun. Golden, bilihan. Bilihan na? Makama ganun. Ng mga kama-kama? Hindi ko saan sa babae, tapos hindi ko rin alam eh. Ganun? Bakit daw, binigla ka niyang ipakausap kay Clarissa na parang wala pang pahintulot? Hindi ko naman alam sa kanya, ewan ko sa babae, hindi ko alam. Subscriber natin. So, ayun. Ang tanong ni Kabisnes, kung ano ba katotoo si Kuya Bong na siya ba talaga yung tumatawag kay Clarissa? Sabi ni Kuya Bong, makinig ka, Klaring. Manang Klaring. Sorry po, meron mo kasi sa amin. Si Manang Klaring, ang galing niyang manghilot. Pag umuwi ako, siya naghihilot sa likod ko. Ang tawag ko po sa kanya, Manang Klaring. Sorry po. So, dito kay Clarissa, makinig ka naman, day, sayang yung beautiful girl na yan, Ayan, intero deny na naman si Kuya Bong sa'yo. So, dito sabi ni Kuya Bong, mga kalingap, mga kabisnes, mga kapapi, mga kamarites,
tinatawag lang daw siya ng babae para makausap si Clarissa. So, ibig sabihin, hindi si Kuya Bong ang tumawag sa'yo, Day. Kasi ang mali kasi sa kanya, proud siya, pinagsisigaw niya dyan sa vlog niya, pinagsisigaw niya sa live niya, na si Kuya Bong ang tumawag sa kanya. No? Dapat, maglagay ka naman ng kahihiyan sa peslak mo, Day. No? Para hindi ka naman magkaroon. Kita na mo, bininggo ka na naman ni Kuya Bong ngayon. Kumbaga, hindi ka ba nahihiya? You must think, no? Sa ganitong pamamaraan mo, hindi ba mabubulgar ni Kuya Bong itong ginagawa mo? No? Ewan ko kung ano yung talagang malalim niyang motibo, bakit niya ginagawa ito. Sa pamamagitan ni Kuya Bong, ginagawa nila yung parang panloloko sa viewers, panloloko sa sarili nila, panloloko kay Kuya Bong, paninira kay ka-business. No? Hindi natin alam kung bakit, saan ang hugot nilang gagawin nila yung ganon. So, kung ako naman doon sa babae na sinasabi ni Kuya Bong, why should I na papasok sa ganito, na magkaroon din siya ng issue, no? Eh, syempre, pag makikita siya o makikilala siya syempre, hindi natin maiiwasan mga ka-business, mga kapapi, mga kalingap, na hindi siya makikilala. Balang araw makikilala at makikilala siya kung sino siya. Yun kasi din ang iniisipin, no, nitong kaibigan ni Clarissa na gustong magtulay-tulay kay Kuya Bong para sa pamamagitan niya, actually guys, no, para makausap niya si Kuya Bong, no, para makausap si Clarissa nang dahil dito sa babaeng ito, na ang sabi naman talaga ni Kuya Bong ay kung hindi daw siya tinatawag ng babae na yun, hindi naman talaga niya makakausap. Actually, that is true. Paano siya makakausap ni Clarissa? Paano niya makakausap si Clarissa? Wala siyang telephone number. Paano niya telephone number? Sorry po. Wala siyang telepono. At paano niya makokontak si Clarissa? No? Kung wala naman talaga taong na talagang mamamagitan sa kabila ng kumbaga, mamamagitan sa kanilang dalawa, no? Na utusan ni Clarissa or magmalasakit baga para mag-usap sila Kuya Bong at si Clarissa. Sa anong dahilan, no? Sa anong dahilan dito sa mga nagtutulay na papakausapin ninyo na ganyan, na kumbaga sabi ni ka-business, walang pahintulot kay Kuya Bong. Kumbaga, etong si Clarissa kasi, no, para sa akin, no, opinion ko at obserbasyon ko, kung sino yun talaga ang laging sigurong nagko-comment o nagme-message sa kanya sa messenger, oy, kilala ko si Bong, dumadaan dito si Bong, yun ang ginagawa niyang tulay, no? Kumbaga, kung sino yung malapit doon sa kila Kuya Bong, malapit kung saan si Kuya Bong, na nakilala niya, kumbaga magpakilala sa kanya, gawin na niya asset niya yon, gawin niya ng tulay niya yon para magka-kusap sila ni Kuya Bong, no? Ano rin naman, talaga, napaka-clever din naman ni Clarissa, no? Ang clever na hindi ginagamit yung utak. Kasi nga, kailangan mo pa gumamit ng tao para makausap si Kuya Bong. Kailangan mo pa i-involve lahat ng tao dito sa mga isyong ginagawa mo para lang makausap mo si Kuya Bong. Yan, open na open si ka-business para kausapin mo si Kuya Bong kung talagang gusto mo si Kuya Bong, kung talagang gusto mong mapasa iyo, kung talagang totoo ka na pagkakasalan mo, o kung ano yung talagang anong tawag doon? Yung malinis mong hangarin dito kay Bong, di kausapin mo o magkumontak ka kay ka-business. Huwag yung kumuha ka ng marami mong asset para tatawag, para manmanan si Kuya Bong. Kung nasaan si Kuya Bong, para tawagin at kakausapin ka. No, para kang tawag dito, para kang ewan na hindi maintindihan, di ba mga ka-business, mga kapapi? Yun lang naman yung sa atin, no? Bakit gumawa pa siya ng maraming tulay o gagawa pa siya ng maraming asset niya para makausap, subaybayan si Kuya Bong, kung nasaan si Kuya Bong, tatawagin, o kung dadaan si Kuya Bong. San kasi, para makagawa lang siya ng content niya, makagawa lang siya, makapanira lang siya, malusutan lang niya yung kamalian niya, malusutan lang niya yung wow mali niya, ay gagawa na naman siya, kumbaga gagawa ng kwento, yung asset ko o yung nagtutulay sa amin, ganito siya, ganon siya, kumbaga lalagyan niya ng titulo, no? Hindi naman natin sinasabi na kung talagang nasa katayuan ko, no, bakit pa ako magkikipagtulay, kumbaga problema nila yun, di ba?
Sorry po pero hindi naman po natin kasi hindi naman natin kilala itong sinasabi ni Kuya Bong na babae, no? Although wala namang sinasabi sila ka-business, pero ang nabanggit ni ka-business ay gusto nilang puntahan para makilala nila kung sino, no? Dito sa puntong ito, Clarissa, malalaman at malalaman nila ka-business kung sino siya. Di nagdamay ka na naman ng tao. Nagdamay ka na naman para mapahiya mo, no, yung tao. Eto kasi si Clarissa, wala kasing laman yung dito niya. Gumagawa ng mga kapalpakan sa buhay, mangdamay pa ng ibang tao. Pag gumawa ka ng kapalpakan sa buhay mo, huwag ka nang mangdamay ng tao. No? Kasi, obviously, sinasabi na ni Kuya Bong, mayroon lang isang babae tumatawag sa akin na para makausap si Clarissa. Gulat na gulat nga daw si Kuya Bong, biglang may tumawag sa kanya, Bong, si Clarissa, gusto kang kausapin. So, nasaan doon na si Kuya Bong ang tumawag dito kay Clarissa ayon sa kanya? Na pinagyayabang niya talaga na ayon sa kanya tumawag si Kuya Bong. Hindi naman si Kuya Bong ang tumawag totally. Ang tumawag talaga yung babae sa kanya. Tapos nung nakita si Kuya Bong, tinawag si Kuya Bong para makausap siya. Diba? So, ang tanong natin dito mga ka-business, mga kapapi, paano nakapunta si Kuya Bong doon? Sa SM na yun, na alam natin pumupunta si Kuya Bong doon sa SM, naglalaro siya doon. No, alam natin yun. Pero sa bandang ito na umalis siya, nagbakasyon kuno doon, no? Nagbakasyon, humingi ng bakasyon kila ka-business na walang paalam. Saan siya naman kukuha ng pera? Ayon sa kanya, yung kita niya sa pangangalakal niya ay pambili lang niya ng pagkain niya, no? O pambili ng alak, sa pambili ng alak kulang pa yun sa mga barkada ni Kuya Bong. So, kumbaga, paano siya nakakapunta doon sa SM? Palagay na natin pupunta si Kuya Bong doon maglalaro. Nung nakita nila, tinawagan nila si Clarissa para kausapin si Kuya Bong. Parang napaka-imposible, no? Kasi every Sunday na lang, no? Kasi 2 times na nakausap ni Clarissa itong si Kuya Bong sa pamamagitan ng babae. So, at ang banggit pa niya dito sa live niya last na hintayin po natin, makausap natin si Bong kasi hintayin natin ang tawag ni Bong. No, tingnan mo ang tawag ni Bong. Bakit si Bong ang nilalagay niya doon? Parang ginagawa niyang tadtaran doon sa gitnaan si Kuya Bong. Na samantala, hindi naman si Kuya Bong ang tumatawag talaga sa kanya. Yung babae na yun na natulay niya para makausap niya si Kuya Bong sa pamamagitan ng babae. No, yon. Naka 100 points sinungaling ka na naman, Clarissa. No? Naka 100 point nang gamit ka na naman. Ngayon, sinasabi mong manggagamit sila ka-business, ikaw yung manggagamit. Di supalpal ka ngayon. Kinain mo na naman lahat yung mga sinasabi mo. So mga ka-business, mga kapapi, pagpatuloy natin itong sinasabi ni Kuya Bong. Yun. Ang alam ko kasi, dati nanonood pa dati yun. Nanonood sa atin. Yung nasa akin pa siya, Clarissa pa lang. Clarissa. Sa akin pa lang. Hindi ko alam na ano pa rin mata yun. Kung makamata ka, Kuya Bong. Subscriber din ni Mata. Oo, di ko naman alam. Clarissa. Oo, di ko naman alam. Huwag mo lang tawagin Mata. Sorry po. Hindi na kasi niya alam. Kasi, ang ibig sabihin ni Kuya Bong, kilala siya at kilala si Clarissa dahil nga siguro nanonood daw dati nung sila pang dalawa si ni Clarissa, mag-boyfriend and girlfriend pa sila. So siguro itong yung para bang tulay-tulay ni Clarissa na to, medyo siguro hindi natin alam, medyo boto siya doon kay Clarissa para dito kay Kuya Bong. Wala namang problema doon. Ayan naman si ka-business, open na open si Clarissa makipag-usap kay Kuya Bong. Open na open si Clarissa para balikan si Kuya Bong. Hindi ka naman pinagbabawal. Ikaw lang kasi ditong kakak ka ng kakak. Para ka na lang kokak sa kakakakak mo. No, wala namang ginawang hindi maganda sa'yo si ka-business. Ay kahit kokak ka ng kokak, ano yung paninira mo, open ka pa rin tumawag kila ka-business. No? Ano ba naman nangyayari sa'yo, ne? Gising-gising, no? Eto. Clarissa lang kasi yun ang pangalan niya eh. Diba? Ngayon, ganito. Makatiwala ko sa'yo ka-business. Lumalabas kasi doon sa vlog niya, ay para bagang ikaw yung kumontak. Sabi ko nga, paano mangyayari yun eh? Ang cellphone ni Bong naiwan dito sa bahay. Iniiwan ko talaga sila dati ako para
Okay, makakala ko pa. Meron Benta. na. Oo. Kaya yung bike nga, ayoko na magkaroon nga, mabenta yung mahal. Mabenta. Hindi ko, hindi yung ako talaga. Yung sa bagay na yun, naintindihan ko na yun, naintindihan na namin ni ate ko yan. Ang nagpagulo lang sa isip namin, kung paano ka nga nakatawag kay Clarissa samantalang ang cellphone mo, Yung babae na gano'n sa akin. ganun pala ang nangyari. Babae nila, bigla ko tinawag. Oo, paano ba sige daw? Boom! Ganun. Oo, gano'n. Tapos, Sinis ako, gano'n, ginano na sa akin. naka-video call na nung tinawag ka. Nakatawag na. Tapos, saang lugar yung parang merong dalawang palapag na higaan? Kung nga doon sa SM yan, Hindi bahay yun eh. hindi ko matatali. Wala ka naman dapat na tawag nito ilihim sa akin. Wala naman ako Publi. Wala naman nililim. Kasi ano lang naman ito, pagkaklaro lang naman. Sa akin, kung ba magkausap kayo ni Clarissa, wala namang problema, di ba? Kinausap na kita ron. Sa sakali, na halimbawa, magkaroon kayo ng tawagan mismo sa cellphone mo, hindi naman dapat nililihim yun. Sa best ko lang nakausap ko yan, sa best ko lang. Yung video call na yun. Sa best ko lang nakausap. Ilang beses? Dalawa yan. Hindi ko kasi matanda na sa'yo. Mga dalawa yan to. Yung sa una, may kinakain kayo yun, nandun nga siya sa double deck, yung parang nasa double deck. Kumakain ka nun, ang mula-mula ka nun, nilaga. Na parang takot ka, yung mata mo gumagano'n ko, parang hindi mo kilala yung ibang taong nandun. Parang daw ganun naman. Parang kilala kasi. Hindi mo sila kilala. So kidnapping pala yun. Hindi ko naman kilala sa babae. Oh, Clarissa, kidnapping yun, sabi ni Kabisnes. Agoy, naunsa naman ka, day, magpakidnap ka na naman ng tao. Ang gwapo ni Kuya Bong, pinakidnap mo. Ito na kasi Kabisnes, pag magbiro, totoo. Okay, puntahan nga natin. Oh. Kausapin ko. Kasi, ang sa akin lang mga ka-business, yung ganung bagay na mag-uusap sila ni Clarissa at saka ni Boy, wala namang problema sa amin ng mga ka-business yun eh. Paulit-ulit kong sinasabi yan na anytime nga, di ba? Anytime, walang problema yun. Yung sa akin lang, yung bang nagkakaroon pa ng isipin yung ating mga viewers na para bagang mayroong something na para bagang hindi pa namin pinapayagan si Bong na makausap si Clarissa. Wala akong ganun. Kami open kami mga ka-business, anumang oras silang mag-usap, kahit magdamag o magkabalikan sila ay wala rin problema sa amin. Sabi ko nga, kung saan si Bong masaya ay magiging masaya rin kami at doon namin sila susuportahan. Oh, tingnan ninyo. So, ibig sabihin na kumbaga ba parang ang isip kasi nitong si Clarissa para kasing pinagbabawalan siya na tawagan si Kuya Bong. Kung si Kuya Bong nandoon kay Ka-Business kasi nandoon din yan sa live niya no na sinabi niya kung uuwi daw si Kuya Bong ay hindi na naman daw niya makakausap si Kuya Bong. Kung siguro ang ibig sabihin talaga nitong si Clarissa ay kumbaga yung punto niya talaga dito ay parang gamitin lang niya si Kuya Bong no. Gamitin at gamitin niya, hindi niya pagsasawaan, gamitin niya doon sa live niya para din kumita siya, para magkaroon siya ng revenue. Kung gusto niya ng may views siya o magka-revenue siya, kausapin niya sila Mr. and Mrs. Ka-Business. Open naman pala talaga siya, diba? Wala namang nagbabawal sa kanya. Pero yung kalabasan kasi doon na para bang ang isip ni Clarissa, ang kay Clarissa kasi pinapakita niya dyan sa mga viewers niya na itong sila Ka-Business at ang mga Ka-Business family ay dinadamutan siya na huwag tawagan si Bong, no? Parang ganun kasi yung kalabasan na ayaw naman kay Ka-Business para daw kasing iniisip ni Clarissa pinagdadamutan siya nila Ka-Business na hindi tawagan si Kuya Bong kung nandyan sa kanila. Samantala, open naman talaga siya, anytime pwede siyang umano. Siya lang naman itong gumagawa ng kanyang sariling kwento, sariling issue. Kaya tuloy yung mga issue, binabato sa kanya, parang nilunok lang niya talaga lahat yung mga pinagsasabi niya. Diba mga Ka-Business, mga Kapapi? So ituloy po natin. Ulit-ulit ko sinasabi yan. Kumusta naman kayo ni Clarissa? Kwento lang naman. Kumusta ang puso? Okay naman. Anong sabi mo? Okay naman. Okay naman. Gusto mo makipagbalikan? Ayaw. Ayaw mo? Ayaw. Kaya
Meron na siya. Meron na siya. Sino? Siya. Sino yung meron? Ay, nakita mo? Hindi pa naman. Alam ko meron na siya. Sino nagsabi? Kwento, alam mo. Tsaka ayoko rin bumalik sa kanya. Ayoko rin. Ayaw mo rin. Kahit na wala siyang, halimbawa, wala siyang kasintahan ngayon. O Wala, ayoko talaga. boyfriend, may boyfriend siya? Yan sabi niya. Yan daw meron. Eh kung halimbawa wala, Ayoko talaga. Ayoko bumalik talaga sa kanya. ayaw mo. Ayoko talaga. Kasi ganito, gusto ko lang linawin. Baka mamaya kasi nagkakaroon ka ng isipan na nakaayaw kasi ni Kuya at saka ni Ate. Hindi wala ganun ha. Kasi simula, di ba, pinaliwanag namin sa iyo, Bong, kung saan ka masaya. Alam ko naman ba yan? Di ba, doon ka namin susuport. Alam ko naman yun ba yan? Alam ko naman. Ngayon, si Jinky, kumusta? Hindi na ako pupunta sa kanya. Di ako Ayun, wag muna tayo kay Jinky. Dito muna tayo kay, anong tawag ni Kuya Bong kay Clarissa? Ikaw, Kuya Bong, ha? Pagkausap mo, ngiti-ngiti ka, no? Pero pag makamata ka, wagas. Yun na nga, di ba, sabi ni ka-business, no? Tinatanong itong si Kuya Bong, gusto mo bang makipagbalikan? No. Nako, nakakahiya yun, no? Itinatanggi ka talaga ng lalaki na ayaw na talaga sa'yo. Tapos, ikaw naman, tuwang-tuwa ka sa live mo, nasabi mo, ay, kung anong mayroong kami ni Bong, sa amin na lang yon, no? Secret kung anong mayroong kami. Tanga! ang TANGA mo, day. TANGA pala yun, hindi tanggot, ha? Ang TANGA mo naman, day. Huwag pa iralin yung gano'n, nakakahiya yun. No, paulit-ulit ka naman talagang inaayawan, paulit-ulit mong sinisiksik yung sarili mo, na para katuloy tokko kung kumapit. Ay, charot lang, di ba? Tingnan naman ninyo, para ba kasing pinipilit o sinisiksik niya talaga yung sarili niya dito kay Kuya Bong, na ayaw naman na ni Kuya Bong makipagbalikan. No? Eto naman talaga si Kuya Bong, hindi natin maintindihan, no? Eh, syempre, yung si Clarissa, tuwang-tuwa siya kasi nakakausap niya, inaano niya, I will spread around the world, no? I will tell all the people. I will let them know na kami ni Bong ay nagkakaigihan na kami ni Gubong may relasyon na kasi panay secret, no? Wala naman palang secret, kaya pala ayaw mong aminin dyan sa mga viewers mo kung anong mayroon kayo ni Kuya Bong. Lagi mong sinasabing secret. Wala naman pala talaga. As in wala. As in wala. Walang-wala. Para ako, walang-walang pera. Diba? Walang jowa, walang pera, walang asawa, no? Manahimik ka. Magbigay ka naman ng kahihiyan o respeto sa sarili mo bilang isang babae na bubulol na ako, diba? Wake up, guys. Saan yung dignidad ng pagkababae mo? Siksik ka ng siksik. Nakakatawa ka. Ay, sinasabi mong maganda ka. Sinasabi mong you are beautiful. Inaamin mo yung sikat ka na para kang artista. Ang ganda-ganda mo. Gandang-ganda ka sa sarili mo. Sa katulalan ni Kuya Bong, inaayawan ka talaga to the highest level. Ang pagkaayaw sa'yo ni Kuya Bong, to the highest level talaga. Pag magsabi si Kuya Bong, ayaw ko na talaga siyang balikan. Ayaw ko na talaga sa kanya. Sampal yun, day. Para kang sinampal ng sa mukha. Para ka bang sinampal ng ebak sa mukha. Wala na akong mukha na ihaharap sa tao kung sa akin sinabi yung ganun na ayaw ko nang bumalik sa kanya. Maghugas dili ka talaga, Clarissa. Ang pangit, no, ng sinasabi ni Kuya Bong. Ayaw ko nang bumalik sa kanya. Noon pa naman talaga tinatanong si Kuya Bong, ang sagot ni Kuya Bong, ayaw ko na talaga sa kanya. No? So, ibig sabihin, itong pagtatawag-tawag niya, pagkipag-usap niya kay Kuya Bong, siya rin ang may pakana dito. Siya rin dito yung naghanap kung sino yung magiging tulay niya para makausap si Kuya Bong. Bilib din ako sa kanya, no? Gagawa siya ng pamamaraan kahit ikakahiya na ng kanyang sarili.
ikakahiya na ng kanyang yung kanyang pagkababae, kahit mawala na yung dignidad ng pagkababae niya, basta magawa lang niya yung gusto niya. Siyempre, kaya ko nasabi yun, bakit? Para sa akin, who are you? Bakit ako hahabol-habol sa'yo na kung aayaw ka naman sa akin to the highest level, no? Pag ipagsisigaw mo dyan sa buong mundo na ayaw mo na talaga akong balikan, ayaw mo na talaga sa akin, for what? Isisiksik ko yung sarili ko sa'yo. Believe din ako dito kay Clarissa, no? Para lang sa views, para lang dito sa views na magkaroon siya ng malaking views sa kanyang live. Kahit ikakahiya na ng sarili niya, go lang siya ng go. Di siya nag-iisip, kung ako yun, wala na akong mukha iharap sa mga viewers ko kung ganon. No? Ang gawin mo na lang, no? Bakit hindi na lang gawin nitong si Clarissa? Go straight siya, no? Mag-move on siya. Limutin. Iwan niya kung ano yung mayroon sila ni Bong. Kasi wala naman na talaga sila. Yun ang mali sa kanya. Ipinagsisigaw niya doon sa kanyang viewers na mayroon na mamagitan sa kanila ni Kuya Bong. Lagi niyang sinasabi, kung ano mang mayroon sa amin ni Bong, amin na lang yon. It's a secret. Belong me and you na lang. Para sa amin na lang ni Bong yon, no? Pwede ba? Yung parang personal na namin ni Kuya Bong, ni Bong yun, kung anong mayroon kami. Anong mayroon kayo? Anong mayroon sa wala? No? Anong mayroon sa wala, Clarissa? Wala. Blanco. Parang yung laman ng utak mo, blanco. Anong mayroon sa wala? Diba? Anong mayroon sa wala? Di wala. Diba? Huwag mo nang ipagpipilit yung sarili mo kung ayaw na sa'yo. Pilit ka ng pilit. Napapahiya ka tuloy sa ginagawa mo. Oh, mga kabisnes, mga kapapi, re-rest back yan. Kasi nakita niya may upload si kabisnes, re-rest back at re-rest back yan. Ano na naman ang i-rest back mo, day? No? Gagawa ka na naman ng kwento mo para ipagtakpan yung kahihiyan mo. Talaga naman, no? Ano kaya, no? Sana yung para ba kasing ewan ko, mahirap ipaliwanag, no? Mahirap natin banggitin na isali natin yung mag-anak niya, bakit hindi siya tinuturuan, bakit hindi siya sinasaway sa ganitong pamamaraan na ginagawa niya, no? Kasi alam naman natin, nakikita rin nila kasi walang hindi nakakakita sa social media kamag-anak natin. Alam na alam nila yan. So, dito sa kanya, kahit pinaggagawa niyang ganon, dami nang nambabash sa kanya, below the belt na, pero wala tayong marinig sa pamilya niya na sinaway siya or wag mong gawin yan, na tumahimik ka, mag-on the go ka na lang sa sarili mo, no? Wala tayong naririnig ganon. Kumbaga, walang nagsasabi sa kanya wag mong gawin. Patuloy lang niya ginagawa yun dahil yun ang gusto niya. Kumbaga, masaya siya kahit maling-mali na siya sa ginagawa niya. Proud pa rin siya at ang saya-saya niya sa ginagawa niyang pagkakamali. Sa ginagawa niyang siya rin ang napapahiya. Tuwang-tuwa siya doon sa pagkakamali na yung pagkakamali niya na tuwang-tuwa siya doon sa pagkakamali niya na yung pagkakamali na ikinahihiya mo bilang isang babae. Tuwang-tuwa siya doon eh. Yun ang kanyang sickness. Tuwang-tuwa siya sa mga pagkakamali niya na ikinakahiya ng kanyang sarili. Bakit ko nasabi? Nakakahiya talaga yun, mga kabisnes, mga kapapi, mga kalingap, no? Pinagsisiksik mo yung sarili mo na sinasabi mo kung anong mayroon kami ni Bong, kami na lang yun, kami lang dalawang nakakaalam. Kung anong mayroon kami, anong mayroon sa wala. Anong mayroon kayo sa wala. No? Si Bong naman, kung tatanungin, kung makapag-ayaw sa'yo, ayaw ko na talaga sa kanya, ayaw ko na talaga bumalik sa kanya. Kahit wala kang boyfriend, kahit daw, sinabi ni Kuya Bong kasi may boyfriend na siya. Ang sabi ni kabisnes, kung sakaling wala pa ba rin siyang boyfriend, gustuhin mo pa rin siya, babalik ka, ayaw ko na po kahit wala siya. Kumbaga, to the highest level si Kuya Bong kung umayaw sa'yo. Yun ang ewan ko kung sa akin, no? Nahiya talaga ako, ayawan ako ng lalaking ganon. Para kang mapupudpud, no? Pero sa kanya, wala lang yun. Yun pa yung hakinaw nyo. Ayan, magla-live yan siya, hahalak-hak yan siya sa sinasabi ni Kuya Bong. Postahan tayo, ikaw lang marunong magposta. Postahan tayo, hahalak-hak yan sa sinabi ni Kuya Bong.
Di ba mga ka-business, mga kakapapi, mga kalingap? Well, hanggang dito na lang po. Kung nagustuhan nyo, pag-share, likes, at comments ng aking reaction video. At saka don't forget to subscribe my YouTube channel at ang Ka-Business Official, Papa Dins TV at Ka-Business Family. At ang ating mahal na kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlog, at Ma'am Jack Tapia Matubang. At ang bagong channel ni Mrs. Ka-Business Official po, supportahan natin. At ang aking mga kasamahang reactor sa Karepa, reactor sa Kalingap, at reactor sa Ka-Business. So well, hanggang sa muli magkikita-kita tayo. May Allah bless you. May Allah bless us all. See you again mga ka-business, mga kapapi, mga kamarites. Bye-bye!